At na-discover ko rin na meron ka palang bill on good manners and right conduct. Ngayong 20th Congress ba, Alan, are you going to push for this na yung discussion nga natin, inspired by the National Courtesy Campaign of Lee Kuan Yew, na, you know, it makes a lot of sense na uusad ang bayan ng makatotohanan, ang paniniwala niya, as I understood him, kung merong itong pagbabago, itong karakter, itong development ng pagkatao ng mga Pilipino. I'm very privileged and very grateful sa Panginoon na early in my political life, nalaman ko na yung worst crisis ng Pilipino is a crisis of values. Kasi kung hindi mo alam yung tamang values, yung identity mo, ano din. Diba? So kung sabihin ko sa iyo, Kuya Boy, kami ay mabait na pamilya, we are kind. Tapos matapobre ako. Okay, kasi, Kuya Boy, we are very hospitable. Tapos hospitable lang ako pagka mayaman or artista or celebrity yung pupunta. Hindi tumutugma yung values sa identity, di ba? Kuya Boy, napakasipag ko. Masipag lang pala ako, may pera. Kung wala, hindi, di ba? So, Kuya Boy, napakamalalahanin ako. Malalahanin ako anong kinain mo. Pero hindi ako malalahanin sa time mo, parati akong late. Di ba? So, early on in my public service in my career, values, di ba? So, nung naging speaker ako, I was thinking, ano ba yung number one bill? And I like symbolism eh. So, not only symbolism but truth. So, I wanted, Lord, ano ba pwede kong handog sa'yo? So, kakwentuhan ko yung iba, tapos binabasa ko na dati, meron yung subject talaga siya. Di ba? Yung good manners and right conduct, GMRC. So, nung tinatanong ko sa DepEd, sir, kasi kinalat na namin into the curriculum. Tapos, may nag-comment sa akin, I can't remember who. Ang problema nun, wala nang grade. Kasi dati pala, kahit 95 ka sa lahat, sa science, sa math, sa English, di ba? Pero baksak ka sa GMRC, baksak ka. Kasi anong kwenta mong tao? Di ba? Matalino ka, nandadaya ka naman. Matalino ka, nagdanakaw ka naman. Di ba? Magaling ka sa math, wala ka naman respeto sa teacher. So, before that kasi may bill naman ako na magkaroon ng value formation council na yung iba't ibang religious leaders with government mag-meeting, wag yung religious values. Ano ba ang values na transcends age, transcends time? For example, non-discrimination. Non-discrimination is simply honor your neighbor, di ba? Or love your neighbor, di ba? I mean, if you love and honor your neighbor, bakit mo i-discriminate, di ba? So, yun ang pinagsama namin sa bill. Unfortunately nga, medyo na-water down din ng konti at it wasn't the best circumstances nung napasa. But at least it's a subject na ulit. But napaka-importante sa akin, I think, that we inject values into everyone and then measurable. Correct. Diba? Kasi nga, kung sasabihin mo, Kuya Boy, mahina sa reading, lahat sila reading, tapos tinesting mo sa reading, hindi pala mag-read. Bakit? Nandaya. Dapat nakita mo yun dun sa good manners and right conduct. But of course, it's hard to measure that kasi nga, how do you measure? Kung sip-sip yung... sip-sip ako nung estudyante ako. Teacher nanay ko teacher lola ko. So, malapit ako. So, hindi ko pa alam yung word na sip-sip nung sinasabing sip-sip ka naman sa teacher. Di ba? The only thing I can think of is you have to be better. So, yun yung kanya. Ang sarap pakinggan ganun, Kuya Boy. Na it's a challenge to yourself. That's why nga talagang nung narinig ko yung concept ng self-governance. Diba? Ang ganda eh. Yung, di ba, yung Greek philosophers, Grotius, sabi nga niya, di ba, na you cannot rule an empire unless you rule a province. You cannot rule a province unless you rule a city. You cannot rule a city unless you rule your family. And you cannot rule your family unless you rule yourself. Tama nga naman kasi yung susundin ng pamilya mo, yung nakikita sa'yo, hindi yung ano. So, pag election, we put so much hope, especially senators, mataas na posisyon But actually, they're 24 So, ano yun? And then, may presidente ka pa, and then other things, no? So, yung sa self-governance kasi, yung parang, for example, pinakasimple, pagiging pedestrian. Kailangan pa ba ng batas na dito ka lang pwede tumawid? O kung ikaw naman motor o kotse, may batas pa ba na anti-kamote law na
Hindi mo pwedeng sagasaan kung doon sila sa pedestrian lane tumatawid, di ba? Ganun din, di ba, sa taxes. Di ba? Which came first, the chicken or the egg? Does the BIR and Customs show that walang lagayan, walang problema? Or do we pay the right taxes? Di ba? Ang amazing lang sa Singapore, di ba? Kasi, Kuya Boy, wala silang natural resources. Oo. And so, some would say na wala silang choice. They had to find something, stick to it. That's what happened to Taiwan. That's what happened to South Korea. And I studied that when I became a congressman. 1998, paulit-ulit si President Erap noon. Dati, second lang tayo sa Japan. Pero ngayon, second tayo sa dulo. Even Senator Miriam at one time said na, we're number two in corruption, but we should be number one. Baka dinaya natin or something. So, making fun of it, but hitting hard, no, in different ways, si President Erap and si Senator Miriam. So I asked my classmate nung 98 na nagtuturo sa UP, para hanapin mo nga, ano ba yung sinasabi ni President Erap? Nakahanap siya ng late 50s or mid 60s na study ng World Bank. Ang nakalagay doon, most likely to succeed ang Pilipinas, number 2 sa Japan. Most likely not to succeed is Taiwan and South Korea because of the war and the harsh weather. So, but I realized later on, pag existential yung threat, so sa Singapore, tinatanggal ka ng Malaysia, tapos wala kang natural resources,